Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, usapang politika na naman tayo ng ating bansa, no? So, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. So, meron to pamagat na breaking news. Bato de la Rosa, dakip na ng ICC. Bato nagwala at naiyak sa pag-aresto ng Interpol. So, yun. I think, ito na yung ano talaga, men. Kasi, lumalabas na nga naman talaga yung mga balita na yung ICC kay Bato is ready na. So, tingnan natin to, men. Tingnan natin kung ano yung nasa loob ng video to, and then kayo na bahalang umusga. So, bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin supat sa talin po. Simulan na natin bakakawin pa ng China. Again, bamagat ng video ito, breaking news. Bato de la Rosa, dakip na ng ICC. Bato nagwala at naiyak sa pag-aresto ng Interpol. So, Viral Broadcast PH, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Mga ka-viral, and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sa gitna ng malaking issue na kinakaharap ngayon ng bansa sa malalim na korupsyon, hinggil sa mga flood control projects ng bansa at sa anomalya sa National Budget o GAA 2025 ay ang panibagong pasabog na lumabas ngayon ang paglabas ng arrest warrant ng ICC or International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Ito'y kinumpirma mismo ni Ombudsman Boying Rimulya sa programa sa DZRH Executive Session. Bato de la Rosa ay naiyak at hindi matanggap, hindi na mahagilap at nagtatago na. Matatandaang isa si Bato de la Rosa sa Dawi, nakakasuhan ng Crime Against Humanity ng ICC pagkatapos na inaresto si FPRRD noong nakaraang Marso. Isa pa umano sa dinadawit at napapabalitang aarestuhin din si Senator Bongo, dating General Albayalde at General Aguirre. At ngayon nga ay iniisa-isa nang ipinapaaresto ang mga umano'y kasabwat ng dating Pangulong Duterte sa nangyaring war on drugs at AJK. Si Senator Bato ay Tapos syempre, i-shade na naman nila yan as pinopolitika sila, no? So, ang totoo naman talaga niyan is sobrang tagal nang nakatenga ng mga kaso na yan. 'Di ba? So, hindi pa sila magkalaban ni PBBM, hindi pa wasak yung unit team that time, is nandyan na yung mga kaso na yan. 'Di ba? Sobrang, ano lang talaga, nagkataon lang talaga na sobrang grabe kung magyabang itong nasa Duterte camp na kesyo ganyan, ICC. Diba? Hindi nyo kami kaya. And then, yun nga, ito na nga yung nangyari is unti-unti na silang iniisa-isa, no? So, ang exciting part dito kay Senator Bato, kasi syempre nag-call out din to, diba? Yung kay FPRD kasi, ICC, pag naano ko yan, pag tatadyakan ko pa ata something like that yung, ano, correct me if I'm wrong. Tapos kay Bato naman, ICC, bring it on. Diba? So, may kanya-kanya silang paano sa ICC. So, tingnan na lang natin kung si Bato is mapunta na sa ICC, kung ano yung reaction niya. No? PNP chief ni FPRRD. Siya ang tagamando sa buong bansa sa pagplano ni FPRRD at implementasyon ng war on drugs. Kung kaya ay malaki ang papel nito sa kasong crime against humanity. Kung matatandaan, ay sinabi ni Bato de la Rosa sa kanyang interview na handa siyang magpa-aresto sa ICC upang masamahan si dating Pangulong Duterte. Handa di umano siyang sasamahan ang dating Pangulo sa kanyang detention facility sa The Hague, Netherlands. Subalit, nag-iba. Handa daw, pero nagtago sa Senado that time. Wag nga kami. Ang sipan nitong nakaraan at sinabing hindi na ito magpapa-aresto at magtatago siya kung sakaling lalabas ang kanyang arrest warrant. Dahil naniniwala siyang walang karapatan ng ICC sa Pilipinas dahil hindi na di umano miyembro ng ICC ang Pilipinas. At akala ko ba bring it on? Di ba, syempre yung bring it on na yun, willing mong harapin yan, hindi ka magtatago. Ang gagawin mo sa bring it on na yan, if ever nandyan na yung ICC, issuean ka ng warrant, harapin mo yan, and then ipakita mo sa kanila na never kanilang makukuha. Ganyan. Hindi yung bring it on, tapos kapag ka nandito na magtatago. Anak ng tokwa. Ang pangatlong opsyon ay hihingi siya ng tulong sa Senado upang mabigyan ng Senate immunity sa loob ng Senate premises. Subalit ngayong iba na, ang Senate President na si Tito Soto ay wala nang aasahan si Bato de la Rosa na mabigyan pa siya ng Senate immunity dahil hindi na si Chis Escudero ang Senate President ngayon. Nakaalyado pa ni Senator Bato. Tanging ang Supreme Court ang pag-asa ngayon ni Bato de la Rosa na hindi matulad ang pag-aresto kay FPRRD sa paraan ng pag-aresto din sa kanya. Noong nakarang araw ay naglabas ng bagong procedure ang Supreme Court sa extradition ng isang Pilipino na may kaso sa International Court. Ayon sa kataas-taasang hukuman, ay dadaan muna sa local court ang sinuman na merong kaso sa ibang bansa bago ito i-extradite sa International Court. Subalit mukhang malabo na mapagbigyan ng TRO or Temporary Restraining Order ng Supreme Court si Bato de la Rosa. Kung kaya ay yan kasi yung ano yan yung binabalak talaga nila. I think yan yung isa sa reason din kung bakit nung eleksyon
naghihiring pa rin sila kay FPRRD kahit aware naman sila na hindi na nila maibabalik si FPRRD. Diba? I think yan yung isa sa reason na parang I think si Cayetano yata yung nagsabi na correct me if I'm wrong na nagsabi na dapat next warrant hindi na sila idadala agad sa ICC. Dapat dito muna sa natin, sa court natin. So parang in that way si Bato masisecure muna kasi syempre dito sa Pilipinas kaya namang i-turn yung mga decisions dito Though hindi ko sinasabi na lahat pero kita nyo naman yan doon sa impeachment ni VP Sara na parang ginanon lang. Diba? So, yeah. Mga oras ay hahantingin na ito ng Interpol. Oras na mahawakan na nila ang kopya ng arrest warrant mula sa ICC. Tatago na daw si Bato. Ha? Okay. So, ito mga kabunyog, mga kababayan. Kati ng ko. Magandang balita ito. Magandang balita. Itong nangyari ngayon, ano ito? Kaya paglabas ka agad ng balita, kaagad akong, sabi ko, ilalive ko na to. Ha? Sabi ko, ilalive ko na to dahil, mainit na balita ito. Okay na daw. Okay na tayo. Sige. Pag-usapan nga natin. Ano bang nangyari? Yan naman. Nandyan sa breaking news natin, mga kabunyog, actually, wala pang masyadong detalye. Hayaan nyo, pinapa-download ko sa staff ko ito. Sabi ko, i-download ang balita. Kasi ang nagkumpirma ng balita ay si Ombudsman Boying Rimulya. Breaking news. Ayan mga kabunyog, ang breaking news. Ngayon lang po yan. Ayan breaking. Naglabas na ng arrest warrant ang Sakto talaga yan. Breaking news kasi si Bato, breaking news. National Criminal Court ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa programang DCRH Executive Session ngayong Sabado, Nobyembre 8. Yan mga kabunyog. Kumpirmado po, pero hayaan nyo, abangan nyo mamaya, pinapa-download ko na yung interview na yan kay Boying Rimulya at para marinig talaga natin yung detalye. So yan mga kabunyog, hindi naman magsisinungaling yan si Boying Rimulya. Siyempre pag sinabi niya na naglabas na ang ICC, totoo yan. So yan mga kabunyog, sigurado nakarating na rin ito kay Bato de la Rosa, nakarating na ito sa kampo ng Duterte at hindi natin alam kung ano nang paghahanda ang ginagawa ni Bato de la Rosa. So ano nang mangyayari dito? Pag-usapan nga natin, medyo mahaba-haba itong usapan natin. Unang pag-usapan natin, mga kabunyog, gawin kaya kay Bato ang ginawa kay Duterte? Pwede. Aarestuhin si Bato, kaagad-agad turnover sa ICC? Ganun din kaya ang gawin kay Bato? Ayan, hindi na siya magiging madali pero I think mas maganda kung ganun pa rin yung gawin, 'di ba? Para syempre maipakita din natin sa lahat ng administrasyon na if ever lalabagin mo talaga yung crime against humanity or yung human rights or whatsoever, is meron ka talagang kalalagyan if ever tapos na yung terms mo, 'di ba? Kaya nga yung sinasabi ng mga DDs dati na gusto nila na ipagpatuloy ni PBBM yung war on drugs. Siguro kung ginawa ni PBBM yun, wala na, automatic. May mag-aabang na sa pagbaba niya sa trono. Diba? ICC agad yung bagsak niya. Buti na lang hindi. Unang tanong. Pangalawa, ano naman kaya ngayon ang gawin ni Bato? Yun, magandang pag-usapan yun. Okay ba? Ganun ang flow ng talakayan natin? Una, pwede. Gawin kaya uli kay Bato ang ginawa kay Duterte? Yun ang yes. una. Ang pangalawa, si Bato, ano naman kaya ang gagawin ni Bato? Magtatago. Ang pangalawa. Pangatlo, di ba may linabas ang Supreme Court na bagong yung bagong may linabas na guide na order ang Supreme Court? Yung extradition. May bagong order ang Supreme Court na linabas, yung guideline sa pagsasagawa ng extradition. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sa extradition, lininaw doon sa order na linabas ng yung linabas na order ng Korte Suprema na dapat dumaan sa korte. Kung i-extradite ang isang Pilipino papunta sa ibang bansa, kailangang dumaan sa korte. Ang tawag doon judicial process. Yun ang nakalagay. If ever mangyari yan, I think nasa 50-50 situation pa rin si Senator Bato Pero kung pag-iigihan talaga ng admin yan, I think kaya naman nilang kunin si Bato papuntang dahig, di ba?
sana magawa nila para kasi syempre yun nga para maging warning din sa iba. 'Di ba? So sana yung sa mga flood control itapon din yun sa ICC ano, pero ewan ko kung pasok yan sa ICC. Comment if you know ano. So yeah, mas maganda kasi yung ganyan na yung mga politician talaga hindi dito i-execute or hindi dito ano lilitisin, kasi kung dito kasi sa bansa natin par mga ilang taon lang yung makukulong, makakalaya ulit, takbo ulit. Di ba? So, sa ibang bansa kasi, sobrang firm nila. Di ba? Dito sa bansa natin, I think every administration na sasampa kung sino yung gusto nilang pakawalan. I don't know lang if accurate siya, but parang ganyan yung mangyayari ba? Na halimbawa, yung ano, yung kay Noy ba yun? Yung kay Cory, correct me if I'm wrong, na parang nung naupo sila, napakawalan si ano, si Joma. Tapos sa Duterte, ewan ko kung sino yung napakawalan sa Duterte, meron ba? Hindi ko rin sure. Basta comment na lang kayo sa baba para. Sa bagong order ng Korte Suprema. Magti-take effect yun November 10. November 10. Ayun ang effectivity. Ngayon, magagamit na ba November yun 10? Ngayon? Magagamit na ba yung order na yon? Obligado na bang sundin yon? O yon, pag-usapan natin. Kahapon. No? Mga kabunyog. No, mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin. So medyo maganda tong topics natin. Unahin muna natin. Gagawin kaya kay Bato de la Rosa yung ginawa kay Duterte? Ano bang Hindi ginawa na. kay Duterte? O balikan natin. Ang ginawa kay Duterte, paglabas nung arrest warrant ng ICC, ano? Ang ICC, binigyan kaagad ng kopya ang Interpol. Kasi humingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Kasi ang ICC, wala naman itong sariling pulis. Wala namang sariling pulis ang ICC. Wala ring sariling enforcement Interpol agents, enforcement office ang ICC. Kaya pag ang ICC nag-issue ng arrest warrant, ang mag-a-arrest doon sa tao na may arrest warrant ang ICC, Interpol. Maria Abra, salamat sa pag-send ng donation saka kay kay Nash Pabro, salamat din. Kay kay Maria Rowena Yambot, yan nag-send sa atin ng stars, salamat. So, ang ginawa ng ICC noon kay Duterte, pinadalhan ng kopya ang Interpol para ang Interpol ang tumulong sa ICC kasi wala namang sariling kuha ng ICC para mag-aresto. So ano naman ang ginawa ng Interpol? Yung Interpol naman sumulat sa Pilipinas kasi member tayo ng Interpol. Joel Perez, shout out sa iyo. Hindi tayo member ng ICC na ngayon, pero member tayo ng Interpol. So ang humingi sa atin ng tulong ay ang Interpol. Parang nakipag-coordinate ang I think dito din talaga sila na isahan ano, yung mga Dutertes kasi yun, parang totoo talaga yung sinasabi nila, parang na yung karma talaga hahanap talaga ng way na ano mapunta sa iyo, something like that. 'Di ba? Na parang sobrang taas ng tingin ng mga Duterte sa sarili nila dati to the point na parang iano natin, kumalas tayo sa sa ICC. So, yun, sobrang positibo na nila na never na silang magalaw ng ICC. Pero, di nila na, na yung sa yung sa Interpol, is pwede pa lang doon ilan. Pero I think dati pa naman, may nakita akong 2021 ata or kapanahonan pa nila FPRD yun. Nag-comment na si Trillanes about yan na parang sinabi ni Trillanes na kahit hindi na tayo member ng ICC, pwede namang idaan sa Interpol yan. So, ewan ko kung napanood ng ng Duterte camp yung interview na yun, di ba? Kung napanood man nila, tapos baka inano lang nila na wala yan, okay lang yan. Di ba? Sobrang sobrang nagpakampante sila. So, tingnan nyo yung kinahantungan, kulong sa dahig. So, itong kay Bato, abang-abang pa rin talaga tayo dito kasi yun nga, yung Supreme Court, parang may iba na silang nilabas. So, sana mabypass ng government yan, ng admin yan. Kasi I think, one of the big fish din kasi si Bato di ba? Parang siya yung kanang kamay or si Bongo, basta something like that. Duterte, FPRD, Bato, Bongo, sila yung top 3. Di ba? Interpol. Sabi ng Interpol, may arrest warrant galing sa ICC nakarating sa amin. Pwede bang matulungan nyo kami tungkol dito? Ay syempre, ang ginawa ng gobyerno, dahil naman tayo, napakarami na rin nating hininging tulong sa Cristel Yehes, shout out. Yung kay Alice Go. At nasa Alabama na pala siya ngayon. O ngayon,
ang ginawa ng Interpol, sumulat sa gobyerno ng Pilipinas na nakikipag-coordinate kung paano aarestuhin si Rodrigo Roa Duterte na may arrest warrant galing sa ICC. Ang gobyerno naman ng Pilipinas, ganito naman ang ginawa. Hindi tayo member ng ICC pero member tayo ng Interpol. Alam mo namang hindi tayo mag-cooperate sa Interpol. Ang dami na rin tulong na binigay sa atin ng Interpol. So, ano ba yung mga binigay na tulong sa atin ng Interpol? Yung pag-aresto kay Tebes, Interpol yon. Yung pag-aresto kay Alice Go. Alice Go, Interpol din ang tumulong sa atin doon. Sila Cassandra Leong, Interpol na naman yan. Kumbaga, ang dami ng tulong na binigay sa atin ng Interpol. Yung mga wanted ng Pilipinas, tinulungan tayo ng Interpol. So ngayon, nang humingi ng tulong ang Interpol sa atin, kaagad-agad, nag-cooperate ang Pilipinas. Kasi ang policy ni PBBM at saka noon ang Secretary of Justice si Boying Rimulya, we will not cooperate with the ICC, but we will cooperate with the Interpol. So, yan yung nangyari dyan. Yan yung ginawa. Pero I think kung hindi lang talaga nila hinamak-hamak si PBBM or ang admin, baka hindi pakinggan ni PBBM yung yung Interpol eh. Pero yun nga par like araw-arawin ka ba naman ng di ba? Tira. May kilalagyan din. Pero I think baka may possibility din na mangibabaw yung pagiging fair ni PBBM kasi kita nyo naman si Inday Sara Duterte parang nalaglag niya naman, 'di ba? In no time na parang kahit magkasama tayong tumakbo may nakitang laban sa iyo harapin mo 'yan. Di ako mangingialam diyan, 'di ba? Kasi kung mangingialam ako diyan, wala na yung fairness ko para sa tao. Diba? Parang ganun yung nangyari. Ang kumbaga, hindi tayo nag-cooperate sa ICC, nag-cooperate tayo sa Interpol. Kasi responsible tayong member ng Interpol. Kasi ang dami na rin naman nating hininging tulong sa Interpol. So anong ginawa? Nagpadala ng tao ang Interpol sa Pilipinas. May tao ang Interpol sa Pilipinas. Nakipag-coordinate. Sino ngayon ang inutusan ng gobyerno na magtulungan sa kasang Interpol? Si Nicolas Torre, saka si PNP Chief Marbil. Sila ngayon yung nagtulungan. So ang ginawa ni Torre, tinulungan ng Interpol. Pagbaba nila Duterte galing sa Hong Kong, sinalubong na ngayon doon. Pagka-aresto kay Duterte, turn over na sa Interpol. Yung Interpol na ngayon ang nagdala kay Duterte sa ICC. Kaya, sa madaling sabi, ganun yung nangyari diyan. Ganun yung naging procedure diyan. Parang pa nga yan na parang natiktikan ng mga Duterte daw na meron ng warrant nga, 'di ba? Tapos parang ewan ko kung totoo to pero ito yung sinasabi kasi nila na pumunta sa FPRD doon sa China para maghingi ata ng tulong. Tapos ewan ko parang nireject ng China kasi sabi ko naman sa inyo, di ba? Yung China kasi puro lang yan pambubuli pero ayaw talaga niyang mag first mover. Ayaw niyang maging mag-escalate pa ng bigger problems, especially pwedeng makonect na parang ipoprotect ni Xi Jinping yung Pilipinas, yung presidente i-hoard niya. Mas lalo nga namang sasama yung pangalan ng China, di ba? So parang yan yung nangyari. So ibig sabihin, kung nabalitaan ni FPRD, ewan ko lang kung totoo yan, but if ever totoo na nabalitaan ni FPRD na meron ng warrant, ibig sabihin meron silang mga intel din sa loob, may mga spy or whatsoever. So sana itong kay Bato, if ever the day of paghuli na or pag-issue ng warrant, sana hindi siya mag-leak sa labas. Like, surpresahin talaga nila si Bato, di ba? Kasi kung hindi nila susurpresahin yan, mahirapan talaga silang kunin yung si Bato, di ba? Especially kung may mga intel sila sa loob, sana wala. Kumbaga, ang ginawa kay Duterte, ang Interpol nakipag-coordinate sa Philippine authorities, ang Philippine authorities naman nag-cooperate sa Interpol, plinano nila yung pag-arrest kay Duterte. Ang ginawa ni General Torre, tinulungan niya ang Interpol. Kasi hindi naman pwede ang Interpol mag-aresto na sila lang. Kasi sovereign na bansa tayo, malayang bansa tayo. Hindi naman pwedeng papasok dito ang Interpol tapos mag-aaresto sila. Hindi pwede yon. Ang mag-aaresto pa rin ay authorities natin. Pero nandyan ang Interpol. Ganun yung nangyari. Pagka-aresto kay Duterte, pinasa na sa Interpol. Yung Interpol na ang nag-turn over kay Duterte. Yan yung ang sabi ng mga DDS niyan, ang sabi niya nila Amy Marcos, ang sabi ng kampo ng mga Duterte, kidnapping ang ginawa kay Duterte. Kidnapping. Pero, na yan? Resolve na yung issue na yan. Resolve na yung issue na yan. Nangyari na yan. So, pero kahit resolve yan, I think after term of PBBM, babalikan ng mga Duterte yan. Di ba? Babalikan nila yan para. So, parang ito yung sinasabi natin na each administration kasi, pwede nilang maano yung power nila Di ba?
So tingnan nyo, babalikan ng mga Duterte yan, sinasabi ko sa inyo. So sana wag niyong panalonin si Inday. Kasi kung mananalo yan, babalikan nila yan for sure. Yan ba ang posibleng gawin kay Bato de la Rosa? Yan ba ang posibleng gawin kay Bato de la Rosa? Noong Secretary of Justice pa si Boying Rimulya, malinaw naman, malinaw na ang stand ni Boying Rimulya, nakita ko yung stand ni Boying Rimulya dyan, noong Secretary of Justice pa siya. Sabi ni Boying Rimulya, wala pa ring pagbabago sa stand ng gobyerno. Pag lumabas ang arrest warrant ng ICC at humingi ng tulong ang Interpol, magko-cooperate pa rin ang Pilipinas. Yan ang stand ng gobyerno. Yan din yung stand ni Lucas Bersamin. Napanood ko yung interview kay Lucas Bersamin noon. Sabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary yan, yes, once na lumabas ang arrest warrant kay Bato de la Rosa at sa iba pa, we will cooperate. Sabi ni Lucas Bersamin. Kaya wala tayong alam na nagbago na ng policy ang gobyerno. Ganun yung sabi ni Lucas Bersamin. Once na lumabas uli ang arrest warrant kay Bato at humingi ng tulong uli ang Interpol, the Philippines will cooperate. Yan pa rin ang standing policy. Walang nabago dyan. So kung dun sa tanong, gagawin kaya uli kay Bato ang ginawa kay Duterte? Since wala tayong alam na change sa policy ng Pilipinas, i-implement pa rin yun. So far, ganun ang alam natin. So far, ang alam natin, yung statement ni Boying Rimulya bago siya umalis sa DOJ, sabi niya, wala silang nakitang mali sa ginawa nila noon. Kumbaga sa kanila, mali yung mga sinasabi ng mga DDS na kidnapping ang ginawa. Yung investigation ng komite ni Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations na nagsasabi na kidnapping ang ginawa, hindi rin yung tanggap ng ni Boying Rimulya bilang Department of Justice Secretary noon. Ngayon nga, sabi ko nga sa inyo, babalikan yan para. Imposibleng hindi nila babalikan yan. Ngayon kasi mahihirapan sila na banggain yung admin today. So I think yan din kasi yung nangyayari nung time ng mga DDS, 'di ba, na yung sa war on drugs nila. Na parang nanlaban. Parang nag-i-stick yung mga tao doon na kung nanlaban lang. Pero ngayon, nung wala na sa administrasyon yung mga Duterte, napagtanto nila or nagising sila na ay hindi pala yun nanlaban parang niligpit talaga yun, 'di ba? Para siguro niligpit dahil sa kalaban sa sa negosyo niyan or whatsoever. Ganon din si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Sabi niya, hindi. Pinapanindigan namin na tama yung ginawa, walang mali. Sino sana ang magsasabi na mali yung ginawa na yon? Supreme Court. Kasi may kaso sa Supreme Court tungkol dyan eh. May petition na sa Supreme Court questioning the legality and constitutionality of the arrest ni Duterte. Ang problema, hanggang ngayon, wala pa namang desisyon ng Supreme Court sa kaso na yun. So, ibig sabihin nito, kung ano pa yung in-implement noon, yan pa rin ang i-implement ngayon. Nako. So far, kasi wala tayong Yun lang. Oo nga pala, Kung hindi nila mahatulan yung admin about ng pagkakuha kay FPRD, is pwede nilang gawin ulit yun. Nako, iyak na naman yung mga DTS niyan para. alam na nabago. Wala tayong alam na nabago sa policy ng gobyerno. Tsaka ganito yan. Pag hindi ginawa ngayon yung ginawa kay Duterte, parang tinanggap na niya ng gobyerno na mali yung ginawa nila kay Duterte. Nakuha nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Doon sa investigasyon ng komite ni Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations, nag-appear doon si Boying Rimulya. Sinabi niya, as far as they are concerned, legal ang ginawa nila, constitutional valid. Ganon din ang stand ni Lucas Bersamin. Ganon din ang stand ni General Torre noon. So wala silang nakikitang mali sa ginawa nila. And tinanong din sila noon, what if maglabas na naman ang arrest warrant? Kay Bato, kay Bongo, o kanino man. Ganon pa rin ba ang gagawin nila? Sagot noon ni Boying Rimulya, yes. Ganon din ang sagot ni Lucas Bersamin, yes. So, ang alam natin, dapat din nila sinagot yung gano'n para parang magkumpiyansa na naman ulit si Bato para easy lang yung pagkakahuli nila. Kasi I think, or ewan ko, baka mag-alat kibuloy kasi to si Bato ng way of pagtatago. Diba? Yun nga lang, nakakalungkot kasi wala na si General Torre. Siguro kung si General Torre yun, tapos yung sayang yan par. Or malay natin, baka may surprise na pagdakip si General Torre kay Bato, Sayang yun yung sobrang solid talaga manghuli ng mga ganito, mga big fish.
Sayang, General Torre pala yun. Hindi ko naisip yun na if ever yung warrant i-ano nun nila, General Torre dapat yung mag-execute. Para ano talaga, dagit talaga nila si Bato, no? Sayang. Ganun pa rin ang policy nila ng gobyerno. So expect natin na ang ICC, the ICC will furnish the copy of the warrant of arrest to the Interpol. And the Interpol in turn will coordinate with the government, with the Philippine authorities. Ngayon ang tanong, pag nag-coordinate ba ang Interpol sa Philippine authorities, ganun pa rin ba ang gagawin? I think yes. Kasi wala tayong alam na binago na sa policy ng gobyerno. Ngayon, sinasabi nila Amy Marcos ng Senate Committee on Foreign Relations, hindi, illegal yung ginawa nyo. Yun din ang sinasabi ng Senado doon sa kanilang house arrest kay Duterte. Ang sinasabi nila, mali yung ginawa kay Duterte. Okay, sinasabi yan ng Senado, sinasabi yan ni Amy Marcos at ng committee niya. Pero sino ang magsasabi talaga kung mali yung ginawa nila Puying Remuliano? Supreme Court. Ay alam naman natin na pagka-aresto kay Duterte, kaagad-agad, lumapit sa Supreme Court yung mga abogado niya. Sila Lambino, sila Torion, sila Vic Rodriguez. Pumunta kaagad ng Korte Suprema. Sila Attorney Martin Delgra, pati nga pero si hindi Manilo. umubra. Kaya lang, yung petition nila sa Supreme Court, questioning the validity, constitutionality, legality of the arrest of Duterte and the subsequent turnover to the ICC, wala pa yan. Wala pang pronouncement ang Korte Suprema na illegal, unconstitutional, invalid yung ginawa kay Duterte. Wala pang ganun. Hindi umubra. Pero I think, di ba parang sinisilip nila yung part na parang first, di ba? Na parang ewan ko kung may yan na kung first palang nagawa yung krimen is parang hindi siya ganun kabigat yung kaparusahan, or sometimes parang ini-escape, parang wina-warning nga na okay, since first time nangyari yan, hindi mo na pananagutin yung niyan, siguro sa next time. Parang ganyan yung pinagtatalunan nila, di ba? Or parang ganyan yung defend nila dati. Correct me if I'm wrong na lang. So, if ever ganun yung mangyari, siguro yung kay Senator Bato, hindi na siya magagaya kay FPRD. Pero kung hindi pa naman siya totally na na acknowledge na ganyan nga, na hindi na pwede, is I think pwede pa. Diba? What do you think? Kasi mas maganda sana talaga para kung si Bato anytime kunin na nila. Sayang. General Torre dapat sana yun Sayang. Solid sana yun. Wala pang guide galing sa Supreme Court kung mali yun. So, ang gagawin ngayon ng gobyerno, kung ano yung ginawa kay Duterte, yun pa rin. Yun pa rin. Okay? So, sa tanong na una kanina, sabi natin anong gagawin ng gobyerno, ang gagawin nila kung anong ginawa kay Duterte. Sa tingin natin, ganun ang gagawin ng gobyerno dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero I think, Kaya, baka mapaghahandaan na nila. Dapat isip sila ng other way. So, ano na tayo? Dito tayo sa pangalawang tanong. Ano kayang gagawin naman ngayon ni Bato? Ano na ngayon ang gagawin ni Bato de la Rosa? Anong gagawin ni Bato de la Rosa? Ako sa tingin ko ang gagawin ni Bato de la Rosa ay hihingi sa tulong ng Senado. Of course. Una, kapag lumabas ang arrest warrant, mag-aano kaagad yan si Bato sa Supreme Court, TRO. I-restrain. Hihingi si Bato through his lawyers ng aksyon ng Korte Suprema. Urgent na TRO, temporary restraining order. Ibig sabihin na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO para hindi siya arestuhin. Yun ang gagawin ni Bato. I-restrain ang PNP, i-restrain ang DOJ, i-restrain ang gobyerno ng Pilipinas na wag i-implement ang arrest order. Pero din, wag din tayo magpakampante kasi I think sometimes din is medyo pumapabor din sa Duterte camp yung Supreme Court. Diba? Special elected. Papit na yung or di natin sure, but pwede kasing maging ganyan kasi like for example, sobrang lang natin, sobrang lakihan natin yung tiwala natin na makukuha na si Bato, baka ma-disappoint kasi tayo. Dapat isipin natin yung other probability or other na mangyari, di ba? Kasi grabe yung broken heart or heartbreak natin doon sa sa impeachment ni Bibi Sara, like nasa tuktok na sana tapos biglang nasa yung impeachment. So itong kay Bato, I think medyo pahirapan talaga to, and then dapat talaga planuhin ng maigi ng admin yung pagkakadagit kay Bato kasi kung hindi nila gagawin yan, I think mahihirapan talaga sila especially si Bato, parang advance mag-isip din yan 'di ba? I think baka 3 days pa lang papunta yung
date of pagkakatakip sa kanya, wala na, nagtatago na yan. Nag-secure na ng kwarto sa Senate yan. Ay doon daw siya titira sa Senate eh. Diba? Ng ICC at huwag mag-cooperate ang gobyerno sa Interpol at huwag arestuhin si Bato. Yun ang ano dyan. Kung makakapigil lang kasi dyan sa gobyerno, TRO galing sa Supreme Court. TRO galing sa Supreme Court. Yan yung ano. Ang problema, mag-issue kaya ng TRO ang Korte Suprema. Medyo mahirap yan. Kasi si Duterte, nung inaresto si Duterte, actually, di ba naalala nyo, dinidelay rin sana noon nila Duterte. Kasi bakit dinidelay? Ha? Kung ano-anong ginagawa nila Duterte noon. Ha? Nakikipagdiskusyon noon kay General Nicolas Torre, tapos sinasabi ni Duterte, hintayin muna natin yung anak ko, si Sara Duterte. Hintayin natin, bago nyo ako arestuhin. Hintayin natin si Sara. Bakit nila ginagawa yon? Kasi mayroon silang linalakad sa Korte Suprema. Pinipilit nila na makalabas yung Korte Suprema. Sa katunayan, na ano sila nun? Nawaw mali. Kaya nga yung fourth tweet, 'di ba? Sobrang pinapatagal nila. Which is yan din yung big mistake talaga ng ewan ko kung admin. But sana madali nila. Yung time naman kasi nung impeachment ni VP Sara, yung Senate President kasi papor sa kanila kasi sobrang maka-Duterte, 'di ba? Ni Quezon that time. So sana ewan ko kung may magagawa si Senate President Lacson dyan. Pero if ever meron, sana pagtutukan talaga nila para. Diba? Magandang magandang example yun na madalas sa dahig yung isa sa na senador. Biglang nag-live si Atty. Raul Lambino noon. Naglalakad siya. Sabi niya, papunta na kami ng Korte Suprema. Nalaman namin na naglabas na ang Korte Suprema ng temporary restraining order. Yan din. Kaya pakisabi dyan sa piloto ng eroplano, huwag dadalhin si President Duterte. Kasi mayroon na kaming TRO. Papunta na kami sa Korte Suprema. Di ba? Yun ang big issue din yan dati na parang nanloko sila about sa TRO. Sinasabi ni Lambino, nag-live siya. Yung pala, hindi naman totoo yun. O di ba? Ano yun? Pinapagpaliwanag niyang Korte Suprema nung si Lambino. Sabi niyang Korte Suprema, saan ka kumuha ng impormasyon na nag-issue kami ng TRO? Mag-explain ka. Bakit hindi ka dapat disiplinahin sa pagkakalat ng ganyang fake news at disinformation? Di ba? Naalala niyo yung nangyari na yan? Kasi akala noon nila Lambino nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Ang problema, hindi naman nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Dahil walang TRO ang Korte Suprema, tuloy-tuloy yung pag-aresto kay Duterte nadala ngayon sa ICC. Yan. Ngayon kay Bato, mag-a-apply yan sigurado ng TRO. Kasi ang makakapigil lang sa kanya ay temporary restraining order galing sa korte. Yun lang naman ang susundin ng pulis. Ang PNP, ang DOJ, ang susundin lang yan pag may TRO. Pag may TRO, ang tanong, makakuha kaya ng TRO si Bato? Yan yung malaking tanong. O ngayon, paano kung hindi makakuha ng TRO si Bato? Gagamitin ni Bato ang pagiging senador niya. Ang gagawin niyan, pupunta yan sa loob ng premises ng Senado. Magtatago yan doon. Hihingi siya ng... Actually, parang mas gusto ko yung mas gusto ko yung hindi talaga si Senator Bato magtago sa Senado. Gusto ko yung magtago talaga siya sa labas. 'Di ba? Like for example, yung ginagawa ni ni Kibuloy. Para maramdaman din nila kung ano yung feeling, 'di ba? Na ganyanin, na maging aligaga ka, maging lagi kang nakatingin sa balikat mo. 'Di ba? Parang mas preferred ko yung ganyan para ma-experience din nila kung ano yung legit na kaba kapag hahatulan ka. 'Di ba? Kasi kung sa Senate parang parang baka maging Disney princess pa yung dating. 'Di ba? Wala siyang wala siyang effect na parang kakabahan talaga. Though kinakabahan but hindi siya ganung level gaya ng mga victims nila, 'di ba? Na sobrang grabe talaga yung kaba. Tulong sa mga kapwa niya senador na wag siyang ito-turn over sa Interpol at sa ICC. Mag-aano yan doon? Ano naman kaya ang gagawin ni Senador Tito Soto? Si Senador Tito Soto, ang sasabihin lang naman yan sa sila Lacson kasi sila yung majority ngayon. Similarity in factors that affect. So ayan, hanggang dito na lang muna. So tapusin muna natin dito. So ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos yun, courtesy din sa Senate of the Philippines. Tapos syempre Filipino is like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun ito na yun. Ito na yung balita na pinakinihintay natin. Sobrang na to, I think nasa next level na to kasi yun nga, may warrant na So ibig sabihin kung may warrant na, anytime pwede na nilang dagitin si Bato. So sana huwag nilang
pakawalan tong chances na to. So, since ano naman, yung data nilang kino-comment, hindi daw pwedeng ikulong or sana naman daw wag nang ikulong si FPRD dun sa dahig kasi sobrang tanda na. Ewan ko lang kung ano naman yung sasabihin nila. Kung if ever ikulong si Bato doon, medyo bata-bata pa naman si Bato kaysa kay Duterte, di ba? So baka may iano na naman sila na, sobrang solid na senador ni Bato, dapat hindi yan makulong. Baka gaganyan na naman yung mga yan na. So sana madaliin talaga ng government yan para. And then mapanagot sila. And then yun nga, sabi ko nga sa inyo, parang medyo siya, but mas naisiguro kung pabayaan na lang si Bato na sa labas magtago. 'Di ba? Over dyan sa Senate. Kasi parang nakakatawa pa 'yun, 'di ba? Kung sa Senate siya magtatago, parang aanuhin niya pa yung ng taong bayan, 'di ba? Yung kuryente doon sa Senate naka-on kasi nandun siya, 'di ba? Pa yan, gamit pa yan ng doon, tubig out of the working hours, 'di ba? So parang i-use niya patuloy yung yung pera ng taong bayan para lang protektahan siya. Which is yun nga yung ginawa niya naman doon sa mga victim nila ng extrajudicial killing is sobrang sobra yung sa war on drugs nila. 'Di ba? So sana masubukan niya rin 'yan, ma-experience niya na tinutugis. 'Di ba? Tinutugis na on the run talaga par. Hindi yung tinutugis tapos doon ka sa Senate magtatago, 'di ba? Pero yun nga, ang other side naman doon sa Senate is parang mabibilangan lang ng araw and then makukulong talaga Yung sa kasi, yung on the run, syempre Bato 'yan, 'di ba? But maraming makaka-recognize diyan. Pero so far si Bantag wala pa naman, hindi pa naman nakita, 'di ba? Si Harry Roque din, hindi pa rin. So, tingnan natin. I think mas maganda kasi yung ganyan They thought na, for example, sila Bantag, sila Roque, na akala nila sila yung panalo kasi hindi sila nahuli. Something like that. Pero kung iisipin mo, para sobrang lungkot ng buhay nila. Di ba? Na parang, grabe, wala ng freedom ko. Di ba? Hindi na ako makakatapak sa Pilipinas. Hindi na ako makakapunta sa labas na hindi tinitingnan yung dalawang balikat ko. Gaganyan-ganyan na. 'Di ba? Conscious ka na sa mga tao sa paligid. Lalo na siguro kung lagyan ng patong sa ulo, aray ko. 'Di ba? Sana ma-feel nila yung ganyan kasi sobrang pangit na sa Senate magtatago So ito na yung parang sagot sa kahilingan ni Bato. Trillanes, bring it on, ICC, sige ka lang ngak-ngak na ngak-ngak, ayun. Yung warrant paparating na sa'yo. Di ba? Iyak-iyak ka talaga. So anyways, kaya naman masasabi nyo dito, comment down below to vision. Pag-usapan natin yan sa comment section. So kayo, excited din ba kayo na maghimasariha si Senator Bato? Comment down below. And then, wala lang, ako, excited ako sa part kung ano na naman yung sasabihin or i-excuse ng mga DDS. Kasi yun nga, yung si FPRD kasi parang inaano na si FPRD na sana hindi daw sa dahig kasi sobrang tanda na daw, kawawa. So ano naman kaya yung sasabihin nila kay Senator Bato, Ngayong malakas-lakas pa naman si Bato kahit papaano. So that's it. So kaya naman sasabi niyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So again, that's it. Thank you so much for watching Viral Broadcast page, Pilipinas is Senate of the Philippines. Pilipinas is